Hi guys, welcome ulit sa tutorial ko. Long time no tutorial ano. So for today is ang i-discuss natin muna is introduction to conic section. So kung maalala natin ang conic section natin nung senior high school, meron tayong apat, di ba? So ano ba yung conic section? Ito yung mga figure or ito yung mga curves na pwede natin mabuo sa ating cone. So let's say meron tayong cone. This is an inverted, I think, or yung na-mirror na cone. So dito, sabi dito kapag kinat natin parallel sa base, pag kinat natin parallel sa base, ang mafo-form daw natin dito is circle. So, di ba kapag kinat mo to tapos sumilip ka dun sa ibaba or dito, sumilip ka dito part, ang makikita mo is circle. Or ang sa ano nga sa geometry natin, tinatawag itong frustum ng cone. So next naman, erase lang natin to para hindi masyadong magulo. Next is parabola. Paano ba yung parabola? Kapag kinat daw natin itong cone natin parallel sa ating slant height, yung ito, slant height ng cone. So yun, reasoning lang natin para hindi masyadong magulo. Take down notes na lang mga lodi. Next naman is ellipse. Paano ba tong ellipse? Kapag daw kinat natin ito, hindi siya parallel sa base kundi diagonal. So parang pa ganito. Parang pa ganyan. Imagine niyo na lang, no? Kinat daw natin siya diagonal sa ating base. Yun yung ellipse. And then next, parabola. Paano ba na-form yung hyperbola? Paano ba na-form yung hyperbola? So, imagine natin meron tayong axis of symmetry dito. Pasensya na kung pangit mga guys. So, kapag kinat daw natin ito parallel sa axis of symmetry, ang mafo-form daw natin dito is hyperbola. Yan. So, alam naman natin ang figure ng circle is ganito, di ba? Circle. Ang parabola naman, pwedeng maging ganito, pwedeng maging ganito, pwedeng maging ganito, or pwedeng maging ganito. Depende sa equation natin. Tatakal na lang natin sa mga next na tutorial. So, ellipse naman, para naman siyang parang oblong, I think. Parang ganyan. Pasensya na, hindi tayo magaling mag-drawing. Pasensya na. Hyperbola naman, ito pala isa-isa to 1, 2, 3, 4. Sa hyperbola naman kasi pwede siyang maging ganito or pwede siyang maging ganyan. Yun yung hyperbola natin. So, from the definition, sabi dito, circle is a locus of a point which moves so that it is equidistant from a fixed point called center. So, ibig sabihin, kapag meron daw point na gumagalaw, always equal lang yung distance niya from the center. And yun yung sinasabi natin na radius, di ba? So, term, meaning, sabihin na lang natin, equidistant from a fixed point. Ito
na lang siguro yung ano natin para maalala natin yung meaning ng circle. Next sa parabola naman is a locus of a point which moves so that it is always equidistant to a fixed called focus and its fixed straight line called directrix. Equidistant to its fixed straight line. So itong straight line na tinatawag nito, let's say meron kang parabola na ganito. And then ito yung directrix mo. So yung ibig sabihin yung distance nito dito from its foci is equal sa distance from the directrix. Yun yung ibig sabihin nung sa parabola natin. So ito yung directrix natin, itong line na to. Directrix. Yan. Directrix. Ito yung parabola natin na opens left. Tama ba? Left. So yun. Sana naintindihan ninyo. Next naman, sa ating ellipse, it is a locus of a point which moves so that the sum of its distances to the two fixed point is constant and is equal to the length of the major axis. So ang keyword natin dito is sum of its distances. Kasi nga meron tayong dalawang point dito which is yung foci, and yung ibig sabihin ng sum of its distances is equal to its major axis or 2a. So last, sabi naman sa hyperbola, it is a locus of a point which moves so that the difference of the distances to the two fixed point is constant and equal to the length of the transverse axis. Keyword naman natin dito is difference of the distances. And equal daw ito sa transverse axis. Which is also 2a. So yun. Parehas lang sila sa ellipse pero kaiba lang yung term na ginamit. So next naman tayo, meron tayong mga parameters sa sa ating conic sections. So, eraserin ko na to. Unahin muna natin siguro yung discriminant. So sa natin, sa conic section natin, meron tayong general equation na ax squared plus bxy plus cy squared plus dx plus ey plus f is equals to 0. Hindi hinulo na to So, ang discriminant natin, di ba, ang formula ng discriminant natin is equals to b squared minus 4ac. Sa circle, ang discriminant natin dito ay less than 0. And dapat, ang coefficient ng b natin is 0. And, or, yung coefficient ng a is equals to c. Sa naman natin, sa parabola, ang discriminant is 0. And then dapat yung coefficient ng a or c
is equals to 0. Next is ellipse. Discriminant naman nito is less than 0, and dapat ang coefficient niya na a is not equals to c, at dapat same sign. Last, hyperbola. Hyperbola is discriminant is greater than 0, and then yung coefficient a and c ay dapat opposite sign. So ito, para malaman natin kung anong conic section using the discriminant. Lastly, meron naman tayong tinatawag na eccentricity. Ano ba yung eccentricity? Eccentricity is a measure of how much a conic section varies from being a circular. Eccentricity varies from being circular. So dito, parang ang ano ibig sabihin nito kung gaano siya kalapit sa circle. Kaya nga ang eccentricity ng circle natin is eccentricity ng circle natin is 0. Sa ellipse naman, eccentricity is less than 1, greater than 0, but less than 1. Sa parabola naman, eccentricity is equals to 1. Hyperbola is e greater than 1. So dito sa eccentricity, meron tayong mnemonics na Ceph, so dito yung circle natin, e is equals to 0, parabola is e equals to 1. So di ba yung ellipse sa pagitan ng circle at parabola, kaya ang eccentricity nito is greater than 0 but less than 1. Then since yung hyperbola nasa left ni parabola, eccentricity now will be greater than 1. So yun lang. Sana may natutunan kayo sa tutorial video ko. And sa mga susunod na araw, i-discuss natin to isa-isa. And sana patuloy kayong sumuporta and patuloy kayong manood ng mga tutorial ko para marami tayong or para maging magkahalubilo, parang ganun. So yun, maraming salamat sa pakikinig, and don't forget to like, share, and subscribe na rin kayo sa YouTube channel ko. So yun lang, maraming salamat.